Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Itackle po natin na about dun sa nangyaring isang customer ng isang kilalang coffee shop or coffee restaurant. Itago natin sa pangalan Starbucks mga kababayan ko. Ang tanong ko lang po mga kababayan ko, ako, yung mga di pa nakakaalam, ako ay nagtrabaho sa isang parang food service na rin yun. Convenience store po. Siguro more than ilang years na ba yun? Matagal, mga siguro 16 years na po. Ako isang assistant manager po ron. Tapos naging manager ng ilang buwan kasi nag-resign po yung manager. Sa amin po, na-train po kami na ituturing namin o sana ituturing din na ng ibang mga fast food mga fast food chain dyan or mga restaurant na ang customer po is king and queen. Ang tanong, our customers are always right? May nagsasabi, our customer is always not right, but not all the time. Maybe, siguro, pwede rin. Kasi ako, mga kababayan ko, mga titos, mga titas, naka-encounter na po ako ng isang customer na pinagmumura po ako. Ang mali naman po, yung customer, hindi ako. Bumili siya ng load na, basta load na 100 pesos, ayaw pumasok. Ayun pala, yung, yung telepono niya, yung nagbabayad siya ng bill, o talagang di papasok yun. Naku, nagmura na, bla bla bla, ganun. Hindi ko talaga pinatulan, unless kung sasaktan ako, ay ibang yun. Yun, siguro, customer is not always right. Ito nangyari kay JC, nagkamali tuloy ako. JP po ang pangalan po niya, JP Abisilia. Mga kababayan ko, huwag naman natin siyang i-despise o titirahin kasi member po siya ng kapatid natin mga LGBT. Ano ngayon kung membro siya ng LGBT? Customer po siya, si JP. Sinabi sa Starbucks na, my name is JP. My name is JP, not JC. Nagbayad siya ng in order niya, mga worth siguro 400 o 500 At saka mga babayan ko, kunyari tayo isang kahera or sa restaurant, mga babayan ko, sa mga grocery, mga grocery store, mga babayan ko, minsan kasi may mga customer na ang pera is buo, yung larger bill ba? Huwag naman kayong magsasabi na, sa bagay, pwede naman din malay mo, wala yung kaherang kabubukas lang. Pag nababayad ng mga 1,000, sasabihin sa inyo na, wala po kayo smaller bill? Mga kababayan ko, ang mga convenience store, mga grocery store, department store, may tawag po sa kanila is change span. Coins, mga smaller bills, 20 pesos, 50 pesos, or 100 pesos. Kailangan nakaredy po kayo. Ang customer po, hindi po nagpapapalit. Bumibili po sila ng produkto. Bumibili po sila ng pagkain nyo. Balik tayo kay JP, mga kababayan ko. May mga nagbabasa kanya na, minor mistake lang naman pinalalaki mo pa. Mga kababayan ko, customer nga yan po Tama naman po sinabi ni JP. Iba't binabanatan My name is JP. Tapos yung tinatawag na yung pangalan niya, order niya, Customer JC, Customer JC. Ang mali naman kay, parang babalansin ko, ang mali kay JP, again, nag-post na naman po sa social media. Ayun ang nangyari. Kaya, ang ginawa po niya kasi, nag-walk out po siya. Umalis po na not taking his order, mga babayan ko, kasi na-disappoint yung tao. Kasi inulit ba naman ni JP na, my name is JP, my name is, dapat JP ang tatawagan, hindi JC. Pero on the contrary ng mga kababayan ko, kasi may Jane tapos yung, siguro understood na
baka lumapit si JP, kung ibang JC pa ron na customer. Di ba? Kaya mga kababayan ko, yung mga restaurant dyan, mga convenience store, mga, excuse me, mga grocery store, see to it na maganda ang serbisyo nyo sa customer nyo. Kung wala tayo, kung wala mga customer, walang bibili ng produkto nyo, di ba? Kaya nga, ang motto sa amin treat the customer king and queen. Pero hindi naman parating kasi may mga hostile din na mga customer. Minsan, di mo, namura na nga ako noon sa convenience store. At minsan naman pang magbabayad, ilalapag mo yung pera sa may cashier po. Naku, nagagaling ba mga customer yun? Pagpasensya nyo na lang. Ang Starbucks kasi, minsan kasi, sorry ha, porket medyo malakas sila ngayon, pero ang balita ko ngayon, marami ng kalaban medyo nababawasan ang market nila nag-train naman kayo, di ba? Katulad din nakwento ko sa isang araw, kumain kami sa isang restaurant, I think twice kong inulit sabi ko sa waitress, kasi umorder kami ng crispy pata, tinawag ko pa, ma'am, baka pwedeng yung crispy pata more crispier, yung sobrang lutong yun. Yung dumating na, ang kunat. Hindi ako nag-post kasi 50-50 na may YouTube account ako, syempre nakikita ko. Pero pag mga ganyan na bagay na i-complain mo, ay iisipin mo muna. Nilapitan ko nga yung waitress ma'am, next time po kasi sinabi ko twice tapos ang kunat-kunat. Sinabi naman daw niya doon sa cook, sa chef. Yung dumating, ang kunat-kunat mga babayan ko. Di ba? Kaya, sa next time mga babayan ko, kaya nga, pag umu-order tayo, sa bagay, may mga restaurant na, kunyari, order ko, Pancit Canton, Lumpiang Shanghai, Crispy Pata, at saka Siopaw, uulitin nila yon, uulitin nila. So, itong order nyo, ganun, bla bla bla. Ganun ang tama. Kasi may mga customer na ang in-order niya is 2 lang pala. Tapos sinabi niya 3 raw. Mali naman ang customer nun, di ba? Kaya, na lang, JP, huwag ka mag-apologize. Kailangan siguro, yung Starbucks na yan, humingi ng na lang, ng pasensya or mag-apologize sila sa iyo. Online na rin. Maraming nangyayaring ganyan mga babayan ko. Yung sa ibang bansa nga hindi sila particular na pangalan, Nonoy. Nonoy? Your name is Nonoy? Yes. Tinanong kayo, from where are you? I'm from the Philippines. Nonoy, tumatawa ba naman? Ano nangyari dito? Kaya nagpasensya na lang ako mga babae ko. Pero ito, may ibang komentaryo mga babayan ko. Ako alert ko din siya para pag-order pala, sorry, not available at the moment. May mga ganun na order ka, di pala available. Minsan ilagay nyo, not available. Kasi minsan, ang mga ibang mga establishmento sabagay, sa sobrang busy mga babae ko, nakakalimutan nilang lalo na siya sa McJolly, pag breakfast, order ka, yung pala wala. Hindi nila tinatakpan na not available, di ba? Mga kababayan ko, uulitin ko, ang customer talaga, sila ang bumubuhay sa inyo. Sa atin. Kung walang bibili ng produkto, walang kikitain ng mga grocery store, mga shopping mall, ang mga coffee shop. Kasi, nagbabayad tayo ng taxi. Ang mahal pa naman sa... Magkano ba Starbucks nung kaping ordinaryo? 200 pesos? Tapos may mga ibang mga variety pa ng mga ang tatamis dyan 300 pesos, 400, may 500 pa nga mga kababayan ko Kaya i-value nyo ang customer nyo. Kasi kung walang mga customer, wala, lugi kayo. Si JP, loyal ba naman siya sa Starbucks? At saka huwag yung insultuin yung tao.
porket na member siya ng LGBT, hahamakin nyo na. Eh, nag-complain siya eh. Mali ang ginawa sa kanya, di ba? O next time, mag-retraining na lang kayo, yung mga ibang mga coffee shop dyan, mga grocery store, yung mga shopping mall. At least sa SM po, ang gagalingan na po nila. Nag-greet po sila, good morning, good afternoon. O, ganun, tama po yun. Kasi hindi sila pinapansin. Good morning, good afternoon sila. Basta mga kababayan ko, titimbangin din natin kasi ang customer talaga, yan ang bumubuhay sa atin, bumubuhay sa mga establishmento. Kung wala sila at kung wala tayo, hindi sila kikita, di ba? Shoutout na lang doon sa mga kaibigan ko dyan, yung mga mukhang artista dyan, alam niyo na kung sino kayo. Salamat po, ingat, bye.